this new series, Just Clint will attempt to camp overnight in a forgotten castle mansion in the far north of the Philippines. Imagine, isang buo na yan. What the heck? Oh my God! Ito. From Thailand, kailangan namin bumiyahe pabalik ng Pilipinas para na rin sa aming kaligtasan dahil sa nangyaring lindol. Kaya napagdesisyon na namin na sa Pilipinas muna maglibot. Pinagkasya muna namin ang maliit naming ipon sa pagiging OFW at kumuha ng murang sasakyan para makatulong sa pag-ikot natin sa buong Pilipinas. Pinalagyan na din natin to ng mga kakailanganin para sa pagkakamping at nang makumpleto na natin to, dumiretso na kami agad sa lokasyon. Welcome sa ating bagong series, ang ating camping series na tatawagin natin Just Camp. So ang goal is ikutin natin lahat ng abandonadong lugar sa buong Pilipinas. Ito na yung pang-apat na series natin. Meron na tayong weirdest series, exploring series, documentary series, at ang ating pang-apat is ang ating camping series. Sisimulan natin to sa pinakamataas na bahagi ng Luzon. Medyo malayo ito kaya naglaan kami ng 2 araw para sa biyahe. Pero pagdating namin doon, itong sumalubong sa amin. Gagi, sementeryo naman na to. Yan yung tinuturo eh. Sa sementeryo ang daan na tinuturo ng mapa. Kaya naghanap kami ng iba pang daanan. Kaso nga lang, Dead end na, tapos kanina dun sementeryo. Pero dito merong daanan. Ang problema, hanggang dito lang. sinubukan namin baka sakaling may daanan papunta sa lokasyon. Pero medyo malubak at maraming butas sa parting to. May butas na malaki, tsaka ang liit ng daanan. So, kailangan bumaba ni Dayan para i-guide ako ulit. So, mahirap kasi liblib to. So, baka pag nalaglag tayo dyan, wala na tayong mahinga ng tulong. Malayo na to eh. Kaya kailangan namin magdahan-dahan dahil wala kaming mahihingan ng tulong pag na-stuck kami sa mga butas. Kasha, iko ka na. Dahan-dahan dito. Meron pa dun oh. Yun yung problema. Habang papalayo sa main road, mas lalong nagiging matarik ang daan. Pero kailangan pa rin namin subukan dahil malayo ang aming pinanggalingan. Malalim? Lalim, lalim. Kailangan ng halang. Sobrang lalim guys. Mas malalim na sa part na to at siguradong tatama ang harap na bahagi ng sasakyan. Ito may kahoy oh. Kaya sinubukan kong lagyan ng kalang kung makakatawid kami. At nang dumaan na ako dito, ito ang nangyari. Sinundan lang namin ang daan at nang makarating sa dulo, ito ang bumungad sa amin. Gagi, ito na siya guys. Naghanap agad kami ng pwesto kung saan pwede mag-set up ng base camp para magsilbing neutral ground. Katapos lang natin mag-set up, antayin lang natin dumilim, tsaka natin pasukin to. All set na tayo dito, waiting na lang tayo sa takip siling. Kompleto na rin tayo dito, meron na tayong lutuan, power source natin by EcoFlow, yung tubig, tsaka yung mga ulam natin nandyan lang. Antay lang tayo ng konti bago natin explore to. Nasa malayong parte ang kinakatayuan namin ngayon at maya-maya lang binalot na nga ito ng dilim. Time check, it's already 8:13 ng gabi. So ngayon sisimulan na natin, tara pasok na tayo. Habang papasok bigla naming napansin to. Para siyang mga corals dati. Ayan, no, papansin nyo dyan, no? Diba? So baka dati, mataas yung tubig dito. Tapos ngayon bumaba na. Kaya ganyan na siya. Ayan, no? Ang dami dyan, no? Napapalibutan ito ng maliliit at matutulis na rock formation na animoy harang
sa magtatangkang pumasok. Para siyang harang guys na hindi mapasok tong lugar na to. Kasi kung titingnan mo siya dito, para siyang mga tinik-tinik. Para siyang wall ng lugar na to. Nag-ikot pa kami para maghanap ng iba pang pwedeng madaanan. So dito may pathway. Ayan ito. Dito may nakita kaming maliit na uwang sa mga bato. Parang corals nga, lab. Yan o. Yung mga tanim, di ba yan yung mga sa dagat? At sa bandang to, tinutubuan na ng mga damo at halaman. May mga tumubong bagong dahon. Coral siguro talaga to. Ayan o, kasi may mga sand pa eh. What the heck? Grabing dami guys. Kakaiba siya. Kailangan natin magdandahan kasi konting mali mo lang dito pag natumba ka. Matutusok ka talaga kasi matutulis to. Tapos sobrang dami guys. Ang ganda to. Tingnan natin sa umaga. Dediretso na sana kami nang bigla naming makita to. OMG, ano to? Oh Love. my God. What the heck? Skull ba yan? Bungo, kala ko shell. Oo, may mga ngipin pa oh. May mga naiwang bungo at buto ng mga hayop dito. Shucks, ang daming buto nagkalat dito guys. Ayan o, daming buto. Sobrang dami guys. At mas lalo kaming kinilabutan dahil nakapwesto ang mga ito patungo sa pintuan ng mansyon. Shucks, meron pa. Yun po. OMG, lab, papunta sa pinto yung bungo. Hindi ko alam. Pasok pa ba tayo? Gagi, katakot guys, papunta siya dun. Habang papalapit sa pinto, mas dumadami ang nakikita naming bungo. Ito po. Ang dami guys. Dito na yung pintuan. At nang papasok na kami, bigla naming narinig to. Dito mas madami pa. Mami pa. Mami pa. Nanggagaling ito sa loob at hindi kami sigurado kung ano ito. Baka may hayop dyan sa loob eh. Ayan, ang daming buto papunta dun sa loob. Kaya minabuti kong mauna para tingnan kung may hayop ba. Lab ako muna titingin. Baka may ano kasi dyan eh. Baka muna, dito ka lang. Opo. At pagsilip ko sa loob, ito ang bumungad sa akin. OMG. Isang napakalawak na mansyon na unti-unti nang nabubulok ng panahon. Ito yung banda sa may kung saan yung tower. Habang naglilibot, bigla kaming may napansin dito. Opo. Iba't ibang tunog ang mga naririnig namin. What the heck? Narinig mo? Oo nga eh. Yung mga yapak guys. Di ko sure kung apak siya or mga nagkakrak na mga debris dito. Check natin to. At nang pinasok ko ang isang kwarto, nabigla ako sa nakita ko. Dito lab. Oh my God. Madaming buto. Puro mga buto guys. Ba ata napasukan natin dito. Kasi wala na. Ubos yung laman. Buto na lang lahat natira guys. Yan o. Kalat dito. Mas lalo kaming kinilabutan dahil imposibleng tao ang kumain nito dahil sobrang daming buto ang nagkalat dito. Lab, hindi kaya may something dito? Kasi hindi naman pwedeng tao yung kakain ng ganong karaming pagkain. Hindi pwedeng tao yung kakain yan. Ang dami yan eh. Wala namang wild animals dito. Yeah. Shucks. Habang tumatagal, mas lalong dumadami ang tunog na naririnig namin. Gagaling sa taas. Yun. Tao po. Hinayaan lang namin at nagpatuloy lang sa paglilibot pero wala kaming kaalam-alam na mas malala pa pala ang aming makikita. Kaya nga eh, ayan sa taas oh. Tapos dito, para siyang may maliit na stage. Elevated siya no. Ayan, may bunga na naman. What the heck? May mga ngipin pa. Matayo ng balahibo ko. OMG. Meron na naman dito guys. May ipin pa. Ang dami. Ba't ganun? Dito pala, mas madami pa. Di lang isa lab. Ito po. Oo nga. Di ko alam kung hayop pa yan o tao guys. Iba na to ah. Shucks na yan. Papalapit ng papalapit ang tunog na naririnig namin at nang lilipat na kami, biglang may nakita si Dayan. Sobrang dami nito. Tara, bilisan na natin lab. Labo. Tingnan mo. OMG.
Isang buo na yan. Guys, isang buo na guys. Siguro yung katawan. Isang buo na to. Uy. Yan, yan. Sinubukan kong silipin baka may taong nakatira dito. Tao po. Pero wala akong narinig na sagot. Malalaran lang tayo ng balahibo. Ito guys, yan siya. Sobrang dami. Isang buo na talaga siya guys. Hindi siya akala ko uling o niluto. Pero tingnan mo, andyan pa yung balahibo niya. Meron pang balahibo ang isang to at parang laman loob lang ang kinuha. Pero imposibleng dito siya naaagnas kasi yung ulo na yun nandun Pinaghiwalay? Hindi, yung laman loob yung kinuha. Lilipat na dapat kami nang biglang mangyari to. Tara na, bilisan na natin. Ay, sorry. Ano yun? Nagsilabasan. Kagi. Ang dami. Ayan o. Hindi namin mapigilan ang kilabot na aming nararamdaman dahil hindi kami sigurado kung anong makakasalubong namin dito. Pakagambalain tayo. Ito, ikaw na lang umawag. Ako na lang diretso. Titingnan ko lang. Rinig mo? Oo. Anong klaseng hayop yun? Kanina mo umuwi. Narinig mo? Oo nga eh. Yan o. Dito meron pa. Nalala na tayo ng balahibo ko. Nanginginig yung kamay ko eh. Manginginig ka talaga dito dahil bawat kwarto, lahat may naiwang mga buto. Oh my God. Grabe dito. At maya-maya lang, biglang may nalaglag na parte ng kisame. Uy! Delikado kasi. Nagsisilaglagan na rin yung mga parte niya. Pero ang creepy guys kasi yung mga kwarto, bawat kwarto na papasukan namin, merong mga buto. Kaya dito, meron din dito guys. Ikaw ba yan? May mahabak dito. Dito meron kaming narinig na boses. Uy! Magtataka ka talaga dahil malayo na ito sa mga establishmento at mga bahay dito. Dito ang lawak guys. OMG. Ito siguro yung entrance. Yun yung pinto eh. Or ito yung likod. Ito yung likod no. Kasi yan yan siguro yung toilet nila guys. Sa gitna. Bakas na din dito ang pagkawasak ng bawat parte ng mansyon dahil sa sobrang tagal ng napabayaan at dahil malapit din ito sa dagat. Check natin ito dito sa kabila. Pabalik na sana kami sa base camp pero bigla na lang. Para siyang tunog ahas. Diba rattlesnake? Para siyang rattlesnake guys. Pero ang lakas eh. Ayun guys, try natin mag-investigate dito banda kasi dito talaga yung medyo malamig. Kaya tapos kung saan yan yung katawan. Ano yun? Kaya lumabas na agad kami para maganda sa investigation at masyadong delikado dahil maraming nalalaglag dito. Delikado guys kasi nalalaglag. Pero sobrang kinikilabutan na kami. Dito na part eh. At hindi nga ako nagkamali dahil maya-maya lang. Tara na. Oh! Ano Ano yun? Opo. Piling ko yan yung mga nalalaglag guys sa taas. Delikado rin kasi. Sira-sira na rin yung kisame niya. So baka anytime pwede tumumagsak. So
Yun guys, nakabalik na kami dito sa base camp. Magpe-prepare lang kami ng iluluto natin. Tapos mamaya balik tayo doon after namin kumain ni Dayan. Kaya tara, prepare na tayo. Nagpahinga muna kami at naghanda ng hapunan dahil hindi kami pwedeng manghina. Dahil mahaba pa ang gabi at hanggang umaga kami dito. So meron kami ditong dilata kasi hindi pa namin alam yung mga dadalhin o lulutuin. Hindi pa namin alam yung mga lulutuin sa camping. So dilata lang muna. Kaya 555 baka naman. Ilagyan lang namin ng tubig para may konting sabaw para medyo madami. Kasi yan lang yung nagkasya sa budget natin. Bili lang kami ng kanin kasi wala pa kaming pambiling rice cooker. So yan lang muna yung tig-10 kanin. Nagapunan na muna kami dahil hindi kami sigurado kung makakalabas pa kami dito. Ito lang muna yung prepare ni Dayan kasi hindi pa namin gamay yung pag-camping. So samahan nyo kami, nabuuin natin yung mga gamit dito, yung mga kulang. Comment nyo lang guys para in the future mabuo natin to, sama-sama tayo. In the future, no? Pwede tayo magsama ng isang subscriber para sumama sa amin mag-camping tsaka mag-explore sa mga abandonadong lugar dito sa Pilipinas. Kaya kung di pa kayo nakasubscribe, share nyo to tsaka i-like nyo, i-share nyo sa mga friends nyo tsaka pa-subscribe nyo na sila guys para sama-sama tayo dito. So, time check. 12:02 AM na. Check natin. Meron tayong REM pad, tsaka music box. Tapos, meron tayo ditong spirit box, tsaka meron tayo ditong EMF. So, tatry natin mag-EMF kung meron tayong masasagap dun. Pabalik pa lang sana kami sa loob para mag-setup ng mga gamit. Pero dito pa lang sa labas, pumapalo na ang EMF. Dito meron na agad oh. Dito guys. Kung saan yung Uy! What the heck? Yan guys, si Dayan, wala nang hawak guys ha. Loh. Di ka dito? John? Dito siya pumapalo eh. Yan guys ha, walang hawak yan si Dayan guys ha. Ayun oh. Doon yung tinuturo niya. What the heck? Oh, yung hawak ni Dayan, flashlight yan guys, music box. Ako wala akong hawak guys, ito lang. Tsaka ito. Oh. Pero doon talaga oh, doon yung tinuturo niya. Mas lalong lumalakas ito habang papalapit kami sa mansyon. Di kaya dahil sa bato, imposible naman. Pero pag tinututok ko siya dyan, At hindi stable ang palo nito, ibig sabihin may nadedetect itong kakaiba. what the heck? Tsaka wala namang ano dito guys. Walang kuryente dito eh. Andun yung kuryente sa dulo. Tsaka dagat na yan dyan. Dito wala nang kuryente guys. Nandalan lang. OMG. Ito. OMG. Ano tumigil? At nang malapit na kami sa mansyon, mas lalo itong lumalakas. What the heck? Uy. Kaya pumasok na kami agad para masimulan na ang investigation. Tara. Kaking nalanan ng kilabot ko guys. Shit, labayan na naman. Shit, kaki. Doon kanina yung katawan. Doon yung mga naiwang buto. Tsaka ito. Sinet up na namin agad ang mga gamit malapit sa mga buto. Tinabi namin sila dun sa kung saan natin nakita kanina yung mga buto. Mag-uumpisa pa lang kami magtanong, ito agad ang nangyari. Kung meron kaming kasama dito, kung meron nakatira dito, pwede nyo bang Tumunog agad ang music box at maya-maya lang bigla kaming may narinig na sumitsit. Pwede nyo bang patunugin itong mga dala naming gadgets? Ako si Clint, kasama ko si Dayan. What the heck? Sumitsit. Narinig mo? So kung meron kaming kasama dito, pwede... Di ba ako lang yun? Hindi. Akala ko nung una ako ang nadedetect nito, pero maya-maya lang biglang tumunog ang REM pad. Pwede nyo bang patunugin itong mga dala naming gamit? Uy! Nawanan mo?
Hindi ko alam eh. Dito. Pwede ko bang malaman kung kayo yung nagpatunog ng gadgets? Meron tayong music box. Opo, pwede nyo pong lapitan yan. Meron din tayong REM pad. Pwede nyo pong hawakan yan. So kung meron kaming kasama dito ngayon, pwede nyo bang patunugin itong mga dala naming gamit? Meron tayong kasama. Dito na kami kinabahan dahil hindi lang isa ang pinapatunog nila. Uy! Guys, hindi kami yan. Yan no. Magalaw kami, hindi siya tumutunog. What the heck? Yan. Ooh! Yan no. Hindi kami kahit gumalaw kami dito, wala oh. Oh. Kumpirmado na may nasasagap na ibang frequency ang mga gadget na to, kaya sinubukan kong magtanong kung pwede silang kausapin sa spirit box. So, pwede ba kaming magtanong gamit ang spirit box? Isang patunog lang po sa mga gadgets. Pwede ba kami magtanong sa inyo gamit ang spirit box? Kung elemento kayo, pwede niyong patunugin yung REM pad. Spirito. Hindi pa ako tapos. Kahit hindi pa tapos ang tanong, sumasagot na ito. Gusto ko lang kumpirmahin, pwede bang malaman kung espiritu kayo o elemento? Kung elemento kayo, pwede niyong patunugin yung REM pad. Kung espiritu, itong music box. Woo! Espiritu talaga. Shucks. Espiritu yung nandito. Pwede ba namin malaman kung madami kayo dito? Kung madami kayo, patunugin niyo yung REM pad. Kung hindi, yung music box. Ooh! Oh my God! Pareho. Wala kaming hawak ni Dayan dito, guys. Anything. Ayan, no. Kailangan mo lumapit dito para tumunog. Pero ang layo natin, guys. OMG. Kaya inumpisahan ko agad magtanong gamit ang spirit box. Guys, try natin dito kung masasagap tayo. Pwede mo ba sabihin sa amin ang pangalan mo? Aris? Aris? Narinig ko din. Tinanong namin ulit ang tanong kanina para makumpirma kung tugma ang sagot na aming makukuha. Elemento ka ba o espiritu? Espiritu? OMG! Tama nga yung na-pick up natin dun, guys. Kumpirmado at tugma ang sagot nito. Matayo na yung balahibo ko. At nang tinanong ko kung pwede siyang ipagdasal, Kailangan mo ba ng dasal? Gusto mo bang ipagdasal ka namin? Ooh! Meaning ba yun ay oo o hindi? Yes! OMG! Guys, solid yun ah. Gagi, tumunog to guys. Tapos yung sagot niya dito, yes. At espiritu. Spirito din. Tugma sa music box. Kaya nga eh. paalis na sana kami nang bigla kaming may narinig sa kabilang kwarto. So kunin natin to. Uy! Uy! Oh my God! Tiyang gala. Nilinig na yung kamay ko. Tara na, tara na. Ay, sorry. Oh my God. Uy! Lalaglag siguro yung mga dun. Nag-alay agad kami ng dasal at bumalik sa base camp para antayin ang sikat ng araw. Pero habang nagpapahinga, may naaninag si Dayan na tao na papalapit sa amin. Love. Love. Hmm. Ano yung tao doon?
Flashlight? Anong flashlight? Motor? Wait lang. Yung ilaw dun. Oh, shucks. Wala. Biglang nawala yung ilaw. Dito kami mas lalong kinabahan dahil hindi kami sigurado kung anong pakay ng mga ito. May mga papunta dito ngayon. Ito, tingnan mo. Hindi kami sigurado kung... Yan. May ilaw na papunta dito. Papunta ito sa amin kaya inandanan namin ang aming mga sarili. At nang inilawan ko to, bigla itong nawala. So, naglilipat kasi kami ng files doon. Nawala, love. Shucks. Delikado to. Hindi pala ganun kadali mag-camping, guys. Kaya pumasok na agad kami sa kotse. Baka ano pa ang mangyari. Tinanggal muna namin yung owning kasi nahirapan kami mag-akit ng gamit. So, dito tayo matutulog hanggang bukas ng umaga. So, yan, naka-ready na rin ang higaan natin. Sensya na kayo, ganyan lang yung kaya natin. Kita-kitsa ng bukas. Safe naman kami at nakatulog ng mahimbing. Oh my God. At pagsilip ko sa labas, ito ang tumambad sa akin. Gaging ganda dito. Isang tahimik at napakagandang tanawin. Pero ibang iba to pagkagat ng dilim. This year I'm trying to reach 1 million subscribers. And sana isa ka sa susuporta.